ito na lang dadalhin ni Chico. Ang kanya. Para ngayon kay Chico. Chico dito, si Deadpool lang. Bakit malungkot si Deadpool? Sana magustuhan ng mga bata, no? Hindi naman siya masyadong matamis kasi ligo na, nag-deodorant. Baka sabihin ninyo, buhay ko lang lagi. Chismis ko sa inyo. Hindi pwede. Ganda din. Matapang yung matanda pero siya yung may utang sa kapatid ko. Guys, wala na naman akong boses. Mayong buntag. Hindi yan. Mayong buntag, everyone. So, ngayon ay family day ni Chico. Time check, 5:30 na umaga. Nagising ako mauna kasi gagawa tayo ng Munchkin DIY with 3 different ingredients. Graham powder, condensed milk, at sprinkles. So, normally, dapat amot-amutan ng parent per group yung dadalhin. Pero, para mabilis na hindi na kailangan mag-amot ng ibang parent, guys, okay lang naman. Ito na lang dadalhin ni Chico. Ang kanyang assignment. Ang kanyang dadalhin for potluck family day. So, ito. DIY munchkin. So, gagawa ako, guys, ng DIY munchkin. Ayan. Ayan. So, lagay lang natin yung sprinkles dito. And, wala akong malaking bowl. I'll add our So, dinala ko, ay, 4 na ganito yung binili ko. Pero 3 lang yung gagawin natin kasi yung isa, ititira ko para kay Calby at saka kay Chico. Gagawin nila dito sa bahay. 2. Buti na lang meron ng crushed grahams, no? I remember no elementary kami, gumagawa kaming munchkin, walang crushed grahams. Kami pa yung manual na nagpupukpuk. 2 lang muna siguro. Pero parang maliit yung 2. So, gawin na natin 3. So, lagyan na natin ng gatas. So, sa munchkin dapat hindi dapat siya basa. At hindi din masyadong tuyo. Oo. So, dahan-dahan lang yung paglagay natin ng gatas, guys. Dapat tutulong si Chico nito kasi para masaya. Pero gagawa na lang siya ng kanya mamaya. Kasi kagabi-gabi na kaming nakabalik. Dinala ko sila sa labas para kumain ng barbecue. Lagyan mo pa ng gatas. Alright guys, so eto na ang ating munchkin na merong gatas. Ito ang ating sprinkles. Dito ko muna ilalagay kasi ilalagay ko muna siya sa ref. And then ililipat ko dito sa ganitong container. We are all set. So, bibilogin ko na siya at dahil expert tayo dyan, natuto ako magpabilog-bilog dahil lang beses din akong binilog-bilog. So, ang gagamitin natin ngayon is ang aking kamay dahil hindi ako nakabili ng gloves. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong aking kamay ay malinis, na-sterilize at pinakuluan ko ng 5 minuto. Para sa mga maselan at maarte dyan, malinis po ang kamay ng mga nanay kapag nagmamasa-masa dahil pagkain at para sa mga bata. Pero normally no, kapag mga nagbe-bake talaga or nagluluto, kahit mga chef guys na matataas, makikita nyo yan sila, madami yan sila sa YouTube. Huwag kayong shadow kayong hanas dyan. But, sisimulan ko na, titingnan ko, this is 3 packs, 3 pack ng Grahams at saka 2 lata ng Liberty condensed milk. Then, ito ay
isang pack ng colorful na sprinkle, isang pack ng yellow na sprinkle, at isang pack ng blue na sprinkle. Kasi meron akong stock sa ref, so ginamit ko na siya. So, simulan na natin. Let's go! Gising na kasi si Mayumi ganitong oras. Umiiyak siya kasi iniwan siya ng lola niya. Lola niya pumupunta ng trabaho alas 6. Kaya malungkot si Mayumi. So, ang last kong gawa ng munchkin, guys, parang, yay! Parang matagal na. Siguro 10 years ago ang huling gawa ko ng munchkin. Yung binibenta kasi namin to ng mga kapatid ko. Nag-aaral pa lang kami. You like it? Yeah? Para lang yan kay Chico. Okay? Mahulog ka. May palipat with ako nito sa plato na maliit. Nahirapan ako mag-roll. Itong sprinkle ko ba? Oo. Nahirapan ako kaya masyadong maliit yung space. Ganda na. Thank you, Nay. Shh! No, no! Wow. Nahulog ka, ha? Ano yan? Sweet? Sweet. Eat, yum, yum. Yummy. Yummy. Is it yummy? Yummy? What's the sound of dinosaur? What's the sound of fish? What's the sound of sheep? What's the sound of lamb? They have the same What's the sound. sound of dinosaur? What's the sound of dinosaur? What's the sound of mommy? Galibang man na imuha.
Yeah, she's crying because she wants it. Let's go na. Ay. Good morning, guys. I want sword. Your source is through in the back. Saan? Yeah, I showed it. What? Yung gilabay sa likod. Put it there. So you can get it. So make sure Amy doesn't get it. Because if I get it, then Amy won't get it. Wait till the first. Ay, sorry. Baan si Kuya ni mo nung sa to? Ayan. Maing buntag everyone. Chico, anong sabihin? Aga pa yan sila, Chico. Kasi yung mga ugali nila, aga pa na pagsabihan. Parang nag-ano ba? Anyway, today is family day, guys. At oops, sorry. Ngayon, alas 8 na ng umaga, pupunta tayo at Team Red kami ngayon. Si Mayumi ay nag-pink kasi salim pusa. So, sinama ko si Mayumi tsaka si Bunny para meron naman silang enjoyment kasama ang ibang mga bata sa paaralan nila, Chico. So, ngayon hindi pagsasabay yung panghapon tsaka pang umaga. Talagang kanya-kanya kami ng schedule. And bring what you can share. At ngayong araw nga, Chico, what did you bring to share? Anong dala mo to share with your friends? Munchkins. Why are you sad? Ha? Bakit malungkot ka? Chico? Malungkot si Deadpool. Ay, wala pala si Chico dito. Si Deadpool lang. Bakit malungkot si Deadpool? Bakit malungkot si Deadpool? Ha? Uy, tayo ka na. So, ganun pa din yung schedule, guys. Normal schedule pa din. Hanggang 10:30 ng umaga. Pero ano lang, celebration lang ng family day. Si Calvin, hindi ko alam bakit wala siyang family day eh. Hindi nagkaroon ng invitation. So, as expected, pula, puti, at saka itim ang color coding ngayon. So, si Chico ay nakakulay pula. So, sinabayan ko na lang din, guys. Kasi ito lang talaga yung nag-iisang pula kong damit. Na-realize ko wala pala talaga akong damit masyado. Kasi kunyari, sports day, tapos pula ang sinabi. Ako lang yung siguro sports day na, guys, naka-dress. Kasi ito lang yung pulang damit ko. Ayan. So, tara. Diretso na tayo sa paaralan ni Chico. Yan na, may mga bata na, may mga nanay na. Where? I can get my food. Ay, abot good ng ano niya, gang? Espada. Oh, get down. So, Team Red kami ngayon. Team Red. Si Mayumi walang red. Kailangan pala bilhan ng red si Mayumi. So, ito po yung dala kong munchkin. Napakadami. 60 pieces. Okay. Dito tayo sa loob. Good morning. Saan nilagay?
Aray ko. Dito tayo. Ayan guys. So, ito po ang paaralan ni Chico. Ito yung likod na parte. Dito sila laging kumakain. Diyan kami naghuhugas ng plato. Dito kami nagluluto. So, dito namin ilalagay yung mga handa. Ayan, family day. Okay lang, teacher? Family day. Gawa tayo ng short video mamaya, guys. Tsaka pictures din. Family is love. Family where life begins and love never ends. So, ayan ang ating backdrop for today's episode. Dito tayo sa gilid. Simple lang, simple. Ito ang kanilang playground. Tapos dito kami laging dumadaan ng mga anak ko pag pumapasok sa school. Mayumi! Aya! Superhero! Vroom, vroom, vroom! Fly! A few. Ayan na guys, ang mga dalang pagkain ng ibang parents. Dumami na. Merong cake, merong spaghetti, meron. Ito ang dala ko talaga. Super proud talaga ako dito guys. Yan nyo, diba? Ang galing lang. Kasi, sana magustuhan ng mga bata, no? Hindi naman siya masyadong matamis. Kasi bukod dun sa biscuit at saka gatas, yun lang yung nilagay ko talaga. And it really helped na nilagay ko siya sa ref. Kasi mas naging steady yung kanyang munchkin. At medyo hindi naman super tigas. Medyo naging matigas lang siya ng konti. So maya-maya okay na yan. Lalambot na yan siya. And then meron nagdala ng maha blanca. Then ano to? Bihon. So marami ng pagkain for family day. Sana yung mga anak ko dito sa loob. Later. Saan pala si Mami Shinshin mo? She's busy, I think, with her work.
That's okay. Naligo na, nag-deodorant. It's so fun to play with, you know. That's good. Nag-deodorant ka na, nag-shower, nag-toothbrush. Ha? Oh, Kalbi, Chico who wants to speak to Kuya. Oh. Good morning, everyone. Maayong bungkag, everyone. Sa'yo pag yun na bungkag akong utok, guys. Bungkag na ang utak natin dahil ngayon merong usap-usapan dito kasi na lugar sa amin, sa may South Cotabato. Ngayon, alam nyo naman itong mga kapatid ko, hindi nagpapahuli pagdating sa mga ganyan kasi nakikurious. Alam nyo, nagagawa ng social media sa atin, no? Na-i-ignite yung ating mga imagination at hindi tayo pumapayag na hanggang imagination lang. So, ang ginagawa natin, talagang pinapatunayan. But anyway, ito yung isang lugar. Actually, nakadaan na ako dito ng ilang beses. Ngayon lang talaga siya nag-boom. So, lumunok ng laway. So, ito yung tinatawag nila na Tibolok viewpoint or etong area ng Tibolok, guys. So, ano nga ba ang nandito? Papakita ko sa inyo. Kasi alam ko, marami sa inyo hindi nakakaabot dito sa lugar namin, sa South Cotabato. But, just because para may kwenta naman tayo ng mga vlogger, baka sabihin niyo buhay ko lang lagi yung nagsismiss ko sa inyo. Hindi pwede. I-chismiss natin ang lugar ng South Cotabato. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga itong area na to at bakit pinagkakaguluhan ng mga tao guys, hindi tae. Tao dito sa South Cotabato at sa mga nalalapit na area. Alright. So basically, ito po ay it's a road. Ayan, ikutin natin yung camera. Ayan siya, guys. Pero feeling ko ito na yung next topic nila sa Senado. kasi yung ibang part ng mga daan, guys, ay nasira na siya. Bago pa lang pero marami nang sira. Kaya nga kanina, ngayon lang nagre-release ako ng maliit na video lang to give people warning, no, na pumunta dito na talagang mag-ingat kasi yung daanan ay hindi po talaga safe at buwis buhay talaga siya. Kaya nga sabi ko kay Boss Jerry, hindi na ako sasabay sa kanilang umuwi. Sinabihan ko si Boss Jerry, ibaba niya ako sa malapit na bus station, magbubus ako pa uwi. Bakit nila ako dinala sa ganitong klaseng lugar na buwis buhay ang aga-aga, alas 6 pa lang ng umaga? Hindi naman nag-research yung kapatid ko na pupuntahan, delikado pala. Pero anyway, ang view, kung view yung pag-uusapan natin, this is the view. Isang ikot pa. Ayan. Okay. So, for the hype, para magamot yung ating curiosity sa utak, ay talagang pinuntahan namin magkakapatid. Klima, sobrang malamig. Yes, this is the kind of climate. Ito yung gusto ko na temperature. Siguro nasa 20, 21, 22, 23 yung kanyang temperature. Fresh yung hangin dahil nga ano siya, no, green na green. At syempre, tunog ng kalikasan. Wala akong microphone ngayon so you can hear on the background na meron tayong naririnig na sapa. Ayun. So si Boss Jerry nasa taas na. When you hear South Cotabato, by the way, ang una naming maiisip, hindi ko lang alam sa inyo, pero South Cotabato, unang-una, maiisip namin, pinya. Okay, pinya kasi napakalaki ng Dole Plantation ng pineapple dito. Ikalawa, super green, kasi hindi pa naman malayo pa kami, Mindanao pa to eh. So hindi kami well known sa mga building. Well known kami sa greens, sa ilog, waterfall, dagat, ganun, ang daming dagat, lalong dito na sa area ng Glan Sarangani province. But if you leave the beach and the ocean part and you are giving the other part of South Cotabato a chance, ganitong klase naman yung makikita natin, yung green at very refreshing na part din ng South Cotabato. Ayan. So, ganyan guys ang aming
view ngayon. Ngayon ang mga kapatid ko, oh. Nagbuwis buhay sa umaga. Grabe. Okay. Basically guys, ano siya, hindi naman siya ganun kalaki talaga na lugar. Kapag gusto niyo magkape dito o may mag-breakfast, meron namang spaces kung saan pwede kayong mag-relax. Katulad nito, ayan. Sobrang ganda niya sa hapon. I would suggest hapon at saka umaga. And, pwedeng maligo kasi merong part dito na flowing yung spring water. O, diba? Parang ano, para lang nasa Japan. Aakalain mo nasa Japan tayo kapag ganyan. O. Wow. Ngayon nga, ipakyat na si Haring Araw. So, si Madam Ten Gibbs at saka si Boss Jerry nagkape at nagbreakfast. Kami ng kapatid ko, Madam Bibi, ay nag-e-enjoy sa tubig. Parang sarap maligo kaso wala kaming dalang damit talaga, guys. At ine-enjoy lang namin kasi wala ngang tao. But that's how it is. Sa lahat ng mga OFW na nasa mayayamang bansa, na wala nang mga ganito, sana sana mapanood niyo po itong part na to kasi napakaganda talaga. At alam ko na miss niyo na yung Pilipinas. Sa mga taga South Cotabato na mga OFW at nasa abroad, alam ko na miss niyo na tong lugar natin. I am presenting to you Tibolok, South Cotabato. Ayan. Ganda, di ba guys? At time check, alas 6:15 pa lang po ng umaga. So imagine yung ating nilalanghap na hangin ay apakasariwa, apakalamig sa ilong. Ayan. At dito walang marites. Ito yung mga lugar na kailangan natin to have a break from the noisy outside world. A few moments. Gamitan na isa ka cellphone na ko gang karang iPhone. Time check guys, 8:43 ng umaga. Nagkanda litsi-litsi na guys kay. Akala namin ang aming scenic morning relaxing view for being grateful ay nasa Jensen lang. Guess what? Umabot na po kami ng Tiboli. So, hindi kasi kami nag-research beforehand. Ngayon, yung daan pala na papunta dun sa pinuntahan namin na viewpoint, which is yung Tibolok, ay sira na yung mga daan guys. Delikado siyang daanan. I would not suggest para sa mga magdadala ng kotse. It's okay, you go on your own risk. Ayan, pero I would suggest that you guys be very careful, no? Kay ang daan ay sira at hindi po siya maayos ngayon talaga. So walang nakasulat na warning or do not use this road. Pwede nyo gamitin, pero pag naging kwento kayo, inyo na yon. So ngayon ayaw na naming dumaan doon. Sabi ni Madam Ten Gibbs, dito tayo sa safe dadaan kasi breadwinner lahat ang sumakay sa kotse. So ngayon, Bahala na daw magasto ng gas. bahala magastos sa gas kasi mas malayo yung dadaanan namin guys eh. Iikot kami. At ang lalabasan natin na area is Tiboli, which is actually 1 hour away from General Santos City, plus yung paikot pa namin na 30 minutes. Imagine. Huwag kang mag-alala guys. Mangungumpra si Madam Ten Gibbs Okay. ng tilapia sa Lake Cebu. Pero wag kayong mag-alala, hanggat sa may gasolina at sa may lisensya ang ibang pasahero, makakauwi tayo guys.
Pag ayaw tayong i-drive ni Boss Jerry, palitan natin si Boss Jerry, guys. Kasi Merong apat dito. merong apat dito na may lisensya. Merong reservoir. Hindi lang kami master driver. Baka pagbalik ng Raptor ni Boss Jerry, may mga lumping na, guys. Ano kayong lumping, guys? Palitan ko ng ligid lang. Yupi. Oh, grabe talaga to si Boss Jerry. Oh. Tagalog talaga ito. May girlfriend niya Tagalog ba? Kasi Yeah. huwag kayo mapakita sa akin ha. Kung may kambing ka, mura lang kambing. Sabi ko kay mama, madali lang kami mag-enjoy, magkape lang kami saglit na may view doon sa may viewpoint ng Tibolok, yung sinasabi nila ngayon sa Facebook. Sus, madali lang. Simula alas 5 hanggang alas 8. Madali lang pala ang isang araw sa biyahe guys. Hindi pa kami nakauwi. Isang araw dapat kami nasa biyahe. Sabi nga ng kapatid ko, diretso na lang tayo family reunion. Dito. Kasi may mga family kami dito sa Surala, Norala, South Cotabato. Kasi nga dito na kami nalabas at area ng Tiboli. But anyway, dahil today wala kaming plano na magtagal talaga out of the city. Babalik na kami ng city, guys, pero may dadaanan kami na produkto na gustong isakay ni Madam Ten Gibbs para hindi naman lugi sa gasolina. Diba? Para-paraan yan ang mga Madam Ten Gibbs Hokage moves. Mga Hokage moves si Madam Ten Gibbs. Kagin po siya, teknik! Kaya kung akala nyo mukha akong pera, si Madam Ten Gibbs mukhang pera times 12. Correct. Huwag kayo dyan, guys. Times 20% talaga yan. Times 20% matic yan. Kasama natin si Madam Bibi at kasama natin si Boss Jean. Parang mga walang tag-iya sa loob. Guys, but anyway, andito na kami, time check 10:01. Nakaabot po tayo ng Marbel, South Cotabato ng walang hugas-hugas ng Pokemon. Mga walang hugas ng Pokemon. Ayan, mga mukha ng mga walang hugas nakaabot na ng Marbel. Sabi naman San Jose lang. Kaya nga kapag kami talaga magkasama magkapatid, guys, very unpredictable. Kaya maraming mga jowa na nagbe-break. Last time, maraming jowa na nag-aaway pag kami yung kasama. Alam nyo kung bakit? Hindi kami nakaka-uwi on time. Ngayon pag yung jowa, meron silang usapan na mag-date sila, itong mga staff namin, gusto makipag-date sa mga boyfriend, girlfriend nila, tas hindi sila nakapunta dahil bigla naming dinala sa kung saang lupalop ng South Cotabato. Ano man naman? Karoon ka lang magpukpok. Ako yung mabait ng pokpok. Ako yung pokpok na hindi umiinom ng alak. Ako yung pokpok na hindi. Kami sa kape. Ay, tigas. Tagay-jere. Ay, ngipon. Kasang durian? So, dahil unpredictable yung lakad namin at si Madam Ten Gibbs talaga, siya talaga yung pinaka the best pagdating talaga sa pera at negosyo. Walang zero kay Madam Ten Gibbs, idol. Idol ko talaga tong kapatid na to. Alam, kapatid namin na to kasi wala to Pasko Kailangan ko magpasipsip. Sip-sip talaga guys. Magiging na naman siya ng pang-check up niya. Hindi mag-apply ako ng trabaho sa iyo. Pero gusto ko agad magandang posisyon. Tanggalin ko si Bibi sa posisyon niya. So, next Hindi pwede. Mamon. Hindi mo ako mapapantayan sis wala kang anak. So, dahil dumaan na kami ng Marbel, South Cotabato, originally ang daan namin dapat is kung saan kami dumaan papunta dun sa Tibolok. Kaso natakot kami sa mga biak-biak na daan at mga pampang na pwede kaming mahulog at magiba yung daan. Nag-iba kami ng daanan pa uwi, which is the opposite way. So, ang opposite way namin, dumaan kami ng Tiboli, Surala, Banga. Ngayon nga ay nasa Marbel kami. So, dumaan kami dito sa nagbebenta ng mga traditional na mga cookie at biscuit sa Jordan's Bake Shop. Ayan. So, itong Jordan's Bake Shop, guys, well-known sila sa mga biskotso, sa kanilang lunga cookies, banana chips, otap, at saka crispy mushroom. At dahil dumaan na kami dito, nagkompra. Kompra sa Tagalog, hindi ko lang alam kung the same ha. Namili na lang si Madam Ten Gibbs dahil malakas yung bentahan niya nito sa tindahan niya. So ngayon, natin 10. yung kapatid ko guys, galante. Pagdating sa pagkain, mga lakad-lakad, ganun.
Talagang hindi niya kami pinapagastos kasi nga, alam niya mga mukha namin guys, so halata naman na wala kaming pera. Oo guys, di nga makabili ng toothpaste, pagkain pa. So, para mabawi yung gastos ni Madam 10 Gibbs, namimili siya ng mga pwede niyang ibenta. So, una niyang binili is etong mga kulungan ng manok kanina. Eto guys. So, binili ni Madam 10 Gibbs mga kulungan ng manok na daanan namin sa Banga. 110 pesos yung bili niya. Ibibenta niya na yan ng retail dun sa tindahan niya. Di-display niya sa labas. Eto naman, nabili niya ng 100 pesos yung 3 piraso. Eto yung itlugan ng manok, ibebenta niya naman yan sa labas ng tindahan niya. So overall, puno na po yung likod. Yan. So kung ano yung nagastos ni Madam 10 Gibbs ngayon, bumawi siya dito sa mga napamili niya pambenta. Kaya lagi silang binabless ni Boss Jerry. Kasi hindi sila matakaw sa blessing. Pero magaling sila magpaikot ng pera. Kaya hindi sila nawawalan ng customer. Yun ang pinaka secret para umunlad ang negosyo. Kaya mayaman si Madam 10 Gibbs. Madami siyang negosyo kasi hindi yan siya madamot. Ayan, let's go guys. Tikman natin tong crispy mushroom. Hindi ako madamot guys, pero manghingi pala siya kaya hindi ako madamot. Sarap. Tilawas siya si Jay, patilawas. Sarap. Dami na pulutan. Magkano mushroom te? Kunin ko na lang yan. Tatlo na lang. Sarap Kaya ba? ayaw nila magpa-pre-taste kasi masarap talaga. Glowtick. GLOWTIQUE. So eto guys, pinamili ni Madam 10 Awag Gibbs. na lang sir, GJA Minimart na lang. Humingi siya ng pera kay Boss Jerry worth 10,000 pesos para lang mamili ng mga produkto nito at ibebenta niya. Yung mushroom na natira. Grabe talaga to. Kaya ako pag naano kayo sa akin sa pagnenegosyo ko, mas grabe to guys. Yan ang reyna ng negosyo, maliit man or malaki na item. Kahit tag piso-piso lang yung tubo, basta negosyo, magaling yung kapatid ko. Uy, marami nga pala siyang na allergy siya sa damo dun sa Agusan del Sur. Ayan no. Gikagid na siya. Dami niyang kagid. Na-allergy siya sa guys, sa mga Gamot naman yan. sa mga damo-damo dun sa Agusan del Sur, Agusan Marsh. Uy, si Bako. Magiging ng kalihay, lagay niya yung... Diba? Pula. O, galit na si Boss Jerry kay may pula-pula ka daw sa paa mo. Ang importante, mas pula ang hasang. Bastos ka talaga. Hindi mo nila Hasang, yung hasang. hasang dito sa leeg. Ay, may hasang din sa baba. Dalawa na hasang. Hindi mo kay gurot kayo ga. Guys, 10:53 ng umaga. Hinahanap na kami ng nanay namin. Nasaan na daw kami. Ang paalam namin hanggang alas 8 lang. Mag alas 11 na, hindi pa kami nakauwi magkakapatid. Kalahati po ng anak ni Mama, 50%. Magkasama po, wala talaga sa plano. Kaya si Mama kinakabahan niya siya. Kapag kalahati, at least ang mga anak niya, hindi niya alam kung nasaan. Si Madam 10 Gibbs kasi biglang nakaramdam ng init sa katawan. Init sa katawan ha. Init sa katawan, paano mo nilulunasan? Hoy! Princess Yiga, ang init ng katawan. Paano nalulunasan, Princess Yiga? Hoy, chismis! Kaya pala marami sa inyo ang nag-aabang dun sa video na gustong ilabas ng kabilang panig. Kasi dun sa video, na-link ako sa lalaki or mga lalaki. Sabi ko nga mabuti, isa lang pala yung staff ko, no? Kasi mamaya, kung 4, 5 pala yung staff ko, baka mamaya, naku, kung ano na yung kwentong lumabas guys. Hindi ko na sasabihin yung word kasi baka mamaya, tayo, no? Parusahan tayo ni Boss YouTube. Pero, para maibsan ang init ng ating katawan, isa lang ang sagot dyan. Dito sa South Cotabato, meron kaming buko halo. Ayan, at ang buko halo namin dito, special dahil meron kaming ube ice cream na homemade. At saka yung mga buko namin dito guys, manipis ang mukha. Hindi katulad ng kilala ko sa sobrang kapal ng mukha. Grabe talaga. So, ayan. Bibili kami guys. Share lang kami kasi hindi naman kami masyadong kumakain ng ganito. So, tambal lang to sa laway. Pag naglalaway, hindi ko alam anong tawag sa inyo, no? Sa Tagalog.
Anong laway? Pag naglalaway ka sa Tagalog, walang sumasagot sa akin, guys. Akin yung kalamansi mo, ba't maliliit yan? Sabi. Gani, pag gani ako tapos iniwan lang nila ako sa ere. Sabi nila pag mag-collab ako, hindi nila ginapaalis. Pero pag ako magtanong sa kanila, lahat sila nag-walk out. Let's go. Ano yan? Ano yung gibili mo? Patingin ako magkano? 30 ang kilo, sis. So, di ba yan Bili pang ako juice? ng- Maliliit man. Silang, lahat ng kalamansi pang juice. Tiyan nyo ako guys, nakapantulog pa ako. Dito na ako nakaabot sa Marble. Marble. Ano yan? Yan, gusto ko yan. Maganda ito, may pangkati-kati, oh. Pili ka lang large, medium, or Africana. Asan ang kalamansi? Rated PG talaga yung mga kapatid ko guys. Dala na yung isa kabulang ko sa Buwang ka. So pag kami pag kami magkasama, sinasabi ko talaga 50%. Kasi 8 kami magkakapatid, 4 lang kami magkasama ngayon. Ako yung pinaka-eldest pero ako yung talagang wala guys. Walang pag-asa. Si Madam Ten Gibbs yung parang eldest namin. So si Madam Ten Gibbs tsaka ako, ang agwat po namin ay 2 taon lang. So 35 ako, 33 siya. Tapos sumunod ay ako yung eldest ngayon, then si Madam Ten Gibbs, then si Boss Jean, and then si Madam Bibi, yung pinakabunso namin. Pero parang baliktad pa kasi ako pa yung ano nila, inaalagaan. Aray ko. Hirap talaga pag maliit ang sasakyan. Nagreklamong kapalang mukha. Nakisakay ka na nga lang, di ka pa nag-share ng gasolina, magreklamo ka pa talaga. Alright, uwi na to, sure na? Eternity later. Wala namang space sa sasakyan. Diskartehan natin yan. Sino mag-upo ang kamote o ako? Pagkatapos nung kulungan ng manok, tapos biskotso, tapos ngayon 10 kilo ng kamote. Benta ni Madam Ten Gibbs. Baka suka, gusto niya. So andito na naman kami guys, tumigil kami sa nagbebenta ng mga special na kamote. Ito yung kamote po na orange at malagkit sa loob. So ito, minsan kasi wala to sa stock nila. Ngayon meron bagong harvest. O ayan si tatay, kumuha pa ng madami. Ayan. 10 kilo lang. Dito din may nagbebenta ng mga sinamak na suka. So hindi ko alam guys, malakas ba sa inyo yung sinamak na suka? Yung ganito oh. Ayan, yung meron na siyang timplada sa loob. Meron na siyang bawang at saka sili, luya, turmeric. Apakasarap. Ayan na. Dapat ngayon meron po ako ngayong check-up. Monthly check-up ko sa aking hyperthyroidism pero hindi po ako nakaabot dahil nga hindi naman sa plano na umabot kami ng ganitong oras. Sabi nila sa akin, 8:00 lang daw kami ng umaga. Magkano lahat? 500, bigyan mo ako 500. Ha? Sabi nila hanggang 8:00 lang ng umaga pero naabutan po kami ng 11:00. Malilate na po ako sa aking check-up kasi kailangan ko pa magpa-laboratory ng dugo ko para malaman kung balance or hindi nag-balance yung aking TSH. Magkano po ito? Sige, magkano po total nun kuya? Meron na? Ay, ayan na. Wag na po yan. Maganda lagi yung nakuha mo. Pabili, magkano po yung suka? Oh. Tingnan natin kung may extra pa tong 500. Magkano lahat yon? 20? 335 plus 55. 390. Tapos isang ito. Ito yung bestseller mo ate? Masarap? Ito yung bestseller? Oh, sige, isa lang. Para sa bahay, mga suka. Okay. Bali 5 lang yung change. Yun lang po, suka isa. Okay. Meron kaming nabili lahat sa Polomolok, sa Marbel, sa Banga. Guys, South Cotabato. Grabe talaga to. Yung mga mukhang pera ko na kapatid, guys, nakikita nyo naman. Nakakadena ang mga benta.
Ganyan. Hirap na guys, masalasihan tayo ng mantika. Ako makuha yan, number 1. Maganda tayo magkaprito kasi sila nang nagprito ng mga ginagawa natin. Ang laki na grabe talaga. Mall naman to, hindi naman to tindahan. Alhamdulillah. Grabe ang tindahan ng kapatid ko guys, oh. Wow. Mayaman pala kami, hindi ko alam. Ha? Mayaman sa loan. Nakadikit pala ako sa nakadikit sa tindahan pero hindi sa utang. Laki na ng tindahan ni Madam 10 Gives. Basta kung nakita nyo lang kung nag-vlog si Madam 10 Gives sa simula ng tindahan niya guys, talagang matawa kayo. Tindahan ni Madam 10 Gives, ano lang yan, tulak kariton. Pinakaunang tindahan niya ay tulak kariton. Guys, nakita ko siya. Tapos yung tsinelas niya, yung smuggle na tsinelas, yung goma, tapos may butas. Naglalakad yan siya, tapos may butas na yung tsinelas niya kasi sinisingil niya yung mga pinautang niya na mga matatanda. Ngayon may matanda na, tinakot yung kapatid ko, inaway siya, ang laki ng boses, pinuntahan yung kapatid ko, si Madam 10 Gibbs. Ano pa lang siya nun guys? Parang nasa 16 pa lang siya nun, so 20 years ago. Pinuntahan siya, inaway siya ng matanda, kasi matapang yung matanda pero siya yung may utang sa kapatid ko. Nagkamali siya ng pinuntahan, kay si Madam 10 Gibbs, 16 pa lang guys. Pag may respeto ka, mataas magrespeto si Madam 10 Gibbs, pero pag bastos ka, kahit 50 ang edad mo, at binastos mo siya, times 3 ang pagiging bastos niyan guys. Never ko nakita si Madam 10 Gibbs na nagrespeto sa taong bastos. Pag sinigawan mo siya at wala ka sa lugar, nungka, sisigaw yan pabalik regardless talaga sa edad mo. Ganyan siya guys na tao. At hindi ko kailangang i-justify yan. Bahala siya kung ganyan siya. Ganito yung tsinelas niya oh. Nung nagasimula pa lang siya magnegosyo guys. Tapos merong butas. Hindi ko ginapakialaman yung karakter ng mga kapatid ko guys. Kasi alam ko na okay lang, may lugar sila. Pero pag wala sila sa lugar, parang ako din pag wala ako sa lugar, pinapagalitan din nila ako. Pero sa mga ganyan, alam nila yung standing nila sa pagkatao nila. Kilala nila yung sarili nila. Kaya hindi ako nakikialam. Not unless kapag nakikita ko na sobra na, pinupull out ko na yung kapatid ko sa scene. Crime. Scene of the crime. Crime of the scene. So, dito tayo ikot-ikot. Kaya pala nagnanakaw dito yung mga kawatan kasi dito sila pumupunta oh. Hindi dito. Ayaw nila dito sa biskwit guys. Ang mga kawatan dito po pumupunta sa... Ayan, dito sila dumadaan. Tapos ang ninanakaw nila, itong mga spray. Wala na dito, nilipat na. Yung mga mamahalin na spray. Uy, ang laki na ng tindahan ng kapatid ko. Pwede na pala ako mag-grocery dito. Ben, dito ba lahat ng paborito ng mga anak ko? Last kasi napunta ko, hindi kompleto eh. Ay, andito na mga biskwit nila. Pwede na dito mag-grocery. Ayan. Pero dito naman talaga ako nag-grocery guys kapag may mga middle of the week na wala ng pagkain yung mga bata, itlog, bigas, mantika, dito ako bumibili. Pero kapag mga plano ng mga malakihan, kasama ko ang mga anak ko, yun. Pabili akong itlog, isang tray. Bigyan mo ako sa kotse, gang. Hi, Rico, guwapo. Ginabugaw ba yan nila sa akin si Rico, guwapo, guys. Sabi ng kapatid ko, ma'am, sabi niya, gang, si Rico na lang sa'yo kasi masipag. Ano yan, manok? Binibigay mo lang ng ganon. Oy, joke lang yung amin. Alam naman nila yan, guys. Hindi po namin yan sila inaaway. Diba? Ito si Rico, yung binubugaw mo sa akin. May kambal yan siya, yun na lang sa'yo. Or ako ang binubugaw mo kay Rico. Ala, awayin si Rico ng girlfriend niya. Take out niyan si Rico. Wala na, si Rico na take out na sa bangko. Hindi, joke lang namin yan guys. Si Rico po ay merong jowa, Bells. Joke lang siya ng amo niya. Para medyo wala lang. Ay, lagay mo na to sa kotse gang, be. Diyan. Saan bang kotse nilagay? Isa lang man yung kotse nakita ko dito. So, ayan na lahat ng pinamili ng kapatid ko guys. Oh, yan, mga lechon, lagayan ng lechon, tapalan. Ngayon, idagdag niya na naman yung mga kulungan ng manok. Pasok na tayo sa kotse. Let's go. Yeah. Okay.